Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa kabutihan at pagpapala ng Panginoon ngayong umaga. At para sa ating pagbubulay-bulay, pabasahin ko po ang Romans 12:13, distributing to the necessity of saints given to hospitality. 3 John verse 5, Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers. Dito po ay pag-uusapan po natin ang salitang hospitality. Ang hospitality po ay known as the love of strangers. At na kung saan ay makita po natin na ito po ay ibig sabihin that is graciously receiving others into our homes, feeding them, sometimes housing them, always making them feel the warmth of welcome. Now, kung saan mga kapatid, makita natin na bagamat ito'y mahirap na gawin po sa panahon ngayon, sapagkat marami pong mga tao ang hindi mo kilala na minsan ay may mga modus operandi, no? Questionable ang buhay at ang mga pagkatao na lalapit sa iyo para mag-take advantage doon sa kabaitan. Pero sa anumang kaparaanan na andoon yung pagbibigay sa atin ng Panginoon ng karunungan, if the person is worthy to be served or matulungan, to be helped, ay makita natin na binibigyan tayo ng Panginoon ng karunungan. Now, unang bagay na gusto ko pong makita natin that the ultimate hospitality is God's. Ibig sabihin, God is hospitable. At bakit? Tayo mismo na mga mananampalataya nakaranas ng pagpapala, ng pagtanggap, pagkalinga ng Panginoon nung tayo po ay humingi ng kapatawaran, tinanggap natin si Jesus sa ating puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At doon natin makikita mga kapatid yung karakter ng Diyos. Now, tayo po bilang mga tao mga kapatid, lalo na po una ang institution ng church, pangalawa, institusyon ng tahanan. Pangatlo ay ang individual na mananampalataya. Lahat ng ito from the church, mga kapatid, ay pwedeng gamitin ng Panginoon para ang mga strangers o yung mga taong may pangangailangan, yung mga wounded, yung mga victim, yung mga tinatawag nating mga may kahirapan ng buhay. Lahat ng iyan ay pwede mapaglingkuran, pwede nating maabot, makalinga sa pamagitan ng biyaya at ministeryo na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya sa ganung bagay mga kapatid, kaya nga po patuloy yung ating kapulungan, yung ating tahanan at maging ang ating puso ay dapat na bukas para po sa salitang ito ng pagpapatuloy. Merong karakter sa Bible katulad ni Elijah. Pinapunta siya ng Panginoon do sa babae sa Sarepat at ang kinalinga siya doon at pinakain. Katulad ng isang example ng lalaki na may dumating na bisita. Anong ginawa? Pumunta siya doon sa kanyang kaibigan na tumingi ng pagkain para ma-serve niya doon sa kanyang bisita. Anong sabi at sinabi ng Panginoon dito? Hindi man siya kaibigan, pero dahil sa kanyang pangangailangan, yung lalaki na nakahiga na dapat tumayo pa rin at ibigay yung pangangailangan ng tao. So makikita natin dito na ang Panginoon po ay nagmamalasakit. Kaya nga sa Bible, mayroong tinatawag na mga fatherless, yung mga nabalo, itong mga mahihirap, ito po yung mga taong mga dapat na nabibigyan ng panahon sapagkat kung meron talagang puwang sa puso ng Diyos, itong mga taong ito na binabanggit po natin. Now, kaya nga po maging sa panahon ng Panginoong Hesukristo, sa panahon ng tinatawag nating judgment of the nations, ang mga bansa po ay lilitisin ng Panginoon depende sa kung anong treatment ang ginawa nila sa mga Hudyo. Yan po'y makikita natin ni Matthew 25:35 hanggang 36 na sinasabi ng Panginoon, ako'y nagutom at inyo akong pinakain. Ako'y nauhaw at inyo akong pinainom. Ako'y stranger and ye took me in. Ako'y walang damit at dinamitan niyo ako. I was sick
and He visited me. I was in prison, and He came unto me. Pinagpala ng Panginoon yung mga bansa at yung bansa ng mga kumalinga doon sa mga Hudyo, nandoon ang pagpapala ng Panginoon. Alam nyo mga kapatid, ito talaga yung instrumento ng Panginoon. Tayong mga mananampalataya, ang church ng Panginoon, ang tahanan ng mga mananampalataya, at tayong individual na mga mananampalataya, tayo yung instrumento po ng Panginoon upang maihayag natin ang pag-ibig, kadakilaan ng Panginoon na ang Diyos po'y kumakalinga, especially po sa mga nangangailangan at mga mahihirap. Sa ganung bagay mga kapatid, dapat nating bukas lagi ang ating puso. Tayo naman lahat nakaranas ng pagkalinga ng iba. Tayo po kasi ay nakaranas na, katulad ko po, missionary, natutulog ako at pinatutuloy ako ng mga simbahan para po doon sa tinatawag nating Prophet's Chamber. At tayong lahat nakaranas. Pero patuloy lang po natin gawin at magpasalamat tayo sapagkat meron tayong Diyos na kumakalinga at kumakatagpo sa ating mga pangangailangan. Kaya salamat sa Diyos. At sapagkat bakit po? Ang gagawin po natin, sapagkat mahirap ang buhay, let us not make life harder para po sa iba. Kundi bagkus masumpungan ng maraming tao na tayo po bilang mananampalataya ay instrumento ng kabutihan at pagpapala ng Panginoon. Makilala ng tao ang Diyos sa pamagitan natin. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Let us pray. Lord, thank you po. Pangunahan mo po kami at pinapanalangin ko po ang patuloy, ang pangangailangan po ng IBC Naga para po sa kanilang building construction. Katagpuin mo po ang kanilang pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa church, sa pangungunan ni Pastor Let Nava. At kayo po magpala sa lahat sa maraming mga manggagawa pa at mga mangangaral ng iyong salita at mga mananampalataya. Patuloy kang gumawa at kumilos sa kanilang mga buhay. Patuloy mong abutin pa at gamitin kami para po sa kaligtasan ng mas marami pang tao. Maraming salamat po sa iyong pagpapala at biyaya sa amin. Lord, thank you for all the blessings. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless you po mga kapatid.